Tuloy po natin yung ating pinag-aaralan po noong nakarang linggo. Ano po? Yung kapanahon ng mga Kristiyano. Alas matatapos na po natin ang pag-aaral pong ito. Bilang sama nila po ng ating napag-aralan noong nakarang linggo. Yung po na mga tao na kay Kristo. Yung mga Kristiyano po, yung mga sumampalataya at nabautismo na ibinigay si Kristo, katulad na sinasabi sa Galatia chapter 3 verse 26 to verse 27, sila po ay nasa katawan ng ating Panginoon. O sabihin, dahil ito po ay naglalarawan na inihahambing sa isang physical na katawan, tayo po ay bilang iglesia, bilang mga tao na kay Kristo, tayo pinagpapailalim sa kanyang autoridad. Kaya tayo tinatawag na katawan ni Kristo kanya. At tinatawag din po tayong church na sinasabi, ang ibig sabihin ng church, galing sa salitang Grego na ecclesia, na katunog ng iglesia sa Tagalog. Ibig sabihin yung nagkapulungan ng lahat ng mga tinawag at iniligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At tinatawag rin po tayong kaharian na nagpapakilala ng kauri ng pamahalaan mayroong ang ating Panginoon. Ito po isang kaharian. Hindi siya demokrasya ng bawat isa may kalayaan gumawa ng sarili niyang palatuntunan, kundi ang gumagawa ng lahat ng palatuntunan ay ang ating Panginoon bilang isang hari. So yun po ang ating napag-aralan ng nakarang linggo. So tayo po idadako na sa bahagi ng pag-aaralan po natin sa linggong ito. Actually, ito isang chart. Ano po? Ang pinag-uusapan po natin dito, yung iglesia ng ating Panginoon. Marami po mga denominasyon o iba't ibang iglesia na mayroon po sa panahon natin ngayon na hindi itinatag ng ating Panginoon. Itinatag ng mga tao. Pero kailangan nating malaman at makita ano ba yung katangian ng iglesia na itinatag ng ating Panginoon. Parang ito yung mga identifying marks. Pag tayo po ay tumitingin sa mga iba-ibang uri ng iglesia na makikita natin sa panahon natin ngayon. Napakarami. Doon sa pinakamuling census yata, 40,000 na iba-ibang klaseng grupo o mga churches. Yun lang po yung naniniwala sa Biblia. Iba pa yung mga Muslim, mga etc. Yung naniniwala sa Biblia, 40,000 etc. Dumarami pa yun. So paano natin malalaman yung tunay na iglesia? Kung tayo po yung naghahanap. O kahit andito na tayo sa loob ng iglesia. Paano natin malalaman yung iglesia ang tinayo ng Panginoon? So number one, yung kanyang organization na. Pag sinabi natin organization, yun ang kayusan na napapaloob sa iglesia ng ating Panginoon para hindi gumalaw. Pag sinabing organized, ito yung grupo ng mga tao na may sistema ng paggalaw. Yung sabihin natin. Yung magkaramihan po ng mga denominations, sila ay centralized. Meron silang unong tanggapan o headquarters na kung saan lahat ng utos ay nagagaling doon. Pero dito po sa iglesia ng ating Panginoon, ito po ay hindi ito po ay congregational. Dito po sa gawa, at kahit wala po dyan sa taas. Dito po sa gawa, chapter 20. Doon meron po mga tinatawag ng elders, minsan tinatawag silang overseers, bishop, at saka pastors. Meron din tinatawag ng diacono, deacons. Yung po sila ng deacons, hindi rin sinali niya. Inilipat lang o transliterated, ang sabihin, mula sa salitang diakonos, yun ang English, naging deacon. Ito yung mga special na lingkod sa loob ng iglesia. Kasi tayo lahat lingkod tayo. Pero yung mga deacon, sila po isang special na lingkod na inilalagay din. Ang meron din silang characteristic, requirements, so qualifications, at siyempre yung mga tinatawag natin mga kaanib.
Yung mga ngaral, hindi po siya elder, hindi siya deacon. Actually, siya ay tinuturing ni special ng kaanin na meron siyang gawain ng pangangaral. So dito po sa Gawa, chapter 20, verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang mungkawa, sa kanila ay inilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa, upang pangalagaan yung Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Doon sa lumang salin, minsan maganda rin kung ikumpara natin yung mga salin. Dito sa lumang salin, yung ang Biblia, yung original na ang Biblia, ito po ang ating mababasa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang bungkawa na sa kahilay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo kanya. Upang pakarin ninyo ang Iglesia ng Diyos, ng Panginoon, na binili niya ng kanyang sariling dugo. May dalawang pagkakaiba ng salin. Dito po sa bago sa ang Iglesia ng Diyos. Doon sa lumang sa Iglesia ng Panginoon. Actually, wala namang pagkakaiba. Pero pagka hindi ka naniniwala si Kristo ay hindi Diyos, hindi mo gagawin yung bago sa Iglesia ng Diyos. Na binili ang kanyang sariling dugo. So, yung salitang obispo, ang ibig sabihin ng tagapangasiwa. At saan nanggaling ang obispo? Ito yung nanggaling sa Anglican Church. Yung nagsabi po ng King James version, pati Geneva Bible kanya. Sila po ay galing sa isang iglesia, church, na mayroong mga obispo. Kaya nilagay nila yung obispo, so, pero walang dahilan para ilagay yun. Ang talagang tamang salin ay tagapangasiwa. So dito po makikita natin limit na kailang pangangasiwa kanya, di ba? Upang pangalagaan yung Iglesia ng Diyos. Na binili na siya rin ng dugo. Dito po sa kanila inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa. Upang pangalagaan yung Iglesia ng Diyos. Kung saan sila ginawang tagapangasiwa? So dito sa Titus chapter 1 verse 5, kaya dito mapapasa natin si Pablo, iniwan niya si Titus o si Tito sa Creta o sa Crete, na isang island sa timog po ng Greece. Ano po? At ano ang dahilan? Para mag-alala siya ng mga matanda sa bawat bayan. So ito po yung parallel sa Acts chapter 14 verse 23. At nagalagay sila ng mga matanda sa bawat iglesia kanya. Pag sinagsama natin dalawa, harmonized. So sa Creta, sa bawat bayan ay may isang iglesia. So kaya magalagay ng matanda sa bawat bayan kanya. Dahil dito iniwan kita sa Creta upang isaayos mo mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan na gaya ng ipinagbilin ko sa iyo. So dito natin nakikita isang pagtingin sa gawain ng isang mangangaral. Sa pamagitan ng kanyang pangangaral, sinabi rito, isinasaay sa mga bagay na may kakulangan. So kaya, unlike sa mga sa INC, na yung kailang sermon galing sa tiliman, sa atin hindi. Depende sa kalagayan ng mga kapatid sa isang kongregasyon. So yun ang utos ni Pablo kay Tito. Dito sa unang Pedro, katulad po sa Gawa, chapter 20, sinasabi sa atin ang limitasyon ng kailang pangangalaga, pangasiwa. Anong limitasyon? Basahin natin sa unang Pedro, chapter 5, verse 1 and 2. Sinasabi nito ni Pedro na siya ikaw po matanda. O si Pablo, si Pedro ay isang elder ng isang congregation, hindi sinabi ko saan, malamang sa Jerusalem. So siya may asawa. So hindi siya pwede maging papa dahil siya may asawa. Dahil siya isang matanda. Ngayon bilang kapwa matanda, subpresbyteros sa Grego, at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo, so siya isang apostol, at bilang kabahagi sa kalalatihan iahayag, ipinakikiusap ko sa mga matatanda sa inyo na pangalagaan ninyong kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa, na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan, kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi dahil sa mahal na pakinabang, kundi may sigasig. So, anong kailang pangangisiwaan?
Yung kawan ng Diyos, nakasama nila kanya. So dito natin malalaman na yung mga elders sa isang congregation, ang kanilang pangasiwa ay limitado lang sa congregation na yun. Kung makikita natin na ang iglesia ng Panginoon ay congregation na. Walang punong tanggapan, walang headquarters na kumokontrol sa lahat ng mga kongregasyon. Walang gano'n. So, bawat congregation ay malaya at ginagawang sarili ng gawain ayon sa kalooban ng Diyos. Yun makikita natin. Kaya wala tayong punong tanggapan, wala tayong headquarters katulad ng iba. So, 1 Timothy chapter 1, hindi na natin paliliwanag dahil hindi naman po yung layo din natin. It's sinasabi rito yung mga qualifications ng mga elders o overseers o pastors. Pare-pareho lang po yun. Sinabi rito, dapat ang salita kung sino man ay naghahangad ng maging obispo, so hindi consistent ang pagkasali nila, dapat tagapangasiwa, siya'y nagnanais ng mabuting gawain. Kailangan ng obispo o tagapangasiwa ay walang kapintasan. In other words, hindi ibig sabihin na wala siyang pagkakamali. So, wala tayong masasabing masama laban sa kanya in general. Kapintasan, asawa ng isang babae, mapagpigil, matino ang pag-iisip, o marunong mag-isip, kanya. Kagalang-galang, pagpatuloy ng panauhin, mahusay magturo, hindi mahihilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon, hindi palaway, at hindi maibigin sa salapi. Importante yun dahil sila pong nangangasiwa sa isang kongregasyon. Dapat ay pinamahalan niyang mabuti kanyang sariling sambahayan, sinusupil ang kanyang mga anak at may lubos na paggalang. Sapagkat kung sino man ay hindi marunong mamahala ng kanyang sariling sambahayan, paano niya mapapakalagaan ang iglesia ng Diyos? Dito nadadali yung mga pare. Ang sinasabi nila, yung daw pong sinasabing sambahayan, ay iglesia, kaiba yung dalawa eh. Yung pangasiwa niya sa kanyang sambahayan, sa pamilya niya, at sa pangasiwa doon sa iglesia, magkaiba sila eh. Ang prerequisite, para maging tagapangasiwa ka ng isang local church, kailangan na papakasiwaan mo sa sambahayan mo na maayos kanya. Yun sinasabi. Hindi isang bagong hikayat, o bagong kristyano, baka kasi magpalalo at maghulog sa kahatulan ng Diablo. Dito natin magkakaroon tayo ng glimpse kung bakit ang Diablo ay naging kaaway ng Diyos. Siya naging mapagpalalo. Gusto niya maging kapantay o ikitan ng Diyos, yung makikita natin. Bukod dito, dapat din naman siya magkaroon ng mabuting patutuo mula sa mga nasa labas, baka siya mahulog sa kahihiyan at bitag ng Diablo. So in general, mayroong qualifications yung mga elders na tinatawag. Pangalawa, mayroong deacons o diakono. Hindi po sinalin yan. Pagka nababasa natin deacons, ilagay natin sa ating servants. Sila yung special na lingkod sa loob ng iglesia. Hindi katulad natin na tayo po yung makalingkod din. In general, lahat ng Christian yung lingkod. Pero ito yung mga special na lingkod na may special na ginagawa sa paglilingkod. Bilang kasing alimbawa ng gawain ng mga diakono, dito po sa Acts chapter 6. Bagamat sa Acts chapter 6, hindi po sinabi kabuuan ng katangian na mga araw nga ito nang dumarami ang bilang ng mga lagad. So dito natin makikita by experience, kapag dumadami ang bilang ng mga lagad, nagkakaproblema. Kahit Kristiyano pa tayo, nagkakaproblema sila eh. Imagine po natin sa puntong ito, more or less, mga 5,000 limang kapatid. Nang maaraw nga ito, nang dumarami bilang ng mga lagad, nagre-reklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Dapat nating tandaan, huwag nating kalimutan, lahat ng mga naunang kaanib sa iglesia sa Jerusalem ay mga Hudyo. Pero may dalawang klaseng Hudyo. Yung mga Hudyo ng taga-Israel, yan ang mga Hebreo. Ang kailang salita Hebreo. At ang mga Hudyo nang galing sa ibang mga bayan, ng salita nila yung Grego. Pasinin po natin, o imagine po natin sa panahon natin ngayon, pupunta tayo sa halimbawa, sa isang lugar, sa halimbawa, Japan. English pa rin ang sasabihin mo. O kaya punta ka sa Europe, English pa rin ang sasabihin mo. Pag hindi nasa ibang lugar, maliban sa bayan mo, ang iyong wika ay English, di ba?
So yung mga Hudyo na lumaki sa ibang mga bansa sa labas ng Israel, ang ginagamit nilang wika pag sila'y lumalabas sa kanilang mga bayan ay Grego. Kaya sabi nito, Hellenista kanya. So ibig sabihin, yung mga Hudyo na kailang wika ay Grego, ibig sabihin. Sapagkat sa kailang mga babaeng balo ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi. Dito rin natin makikita, di natin maiwasan. Siyempre, ito pang Hebreo, yun ang native eh. So, maaari mas sinasikaso nila yung mga native kaysa ito mga taga-ibang bayan. Kaya nagkakaroon sila ng problema. Tinawag na 12 buong kapuluan ng mga lagad at sinabi, hindi nararapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at paglingkod sa mga pag. So, dito natin makikita, yung gawain ng mga aral, hindi katulad ng gawain ng diakono. Ang trabaho ng mga aral, spiritual yan. Pang-aaral, pagkakasalita ng Diyos, panalangin, ganyan. Pero itong gawain ng diakono ay may mga physical na gawain. Katulad po dito ganyan. Hindi nararapat namin pabayaan ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, pinag-aaralan din nila ang salita ng Diyos. Pagka iniisip natin mga apostles, sila po yung kinasiyan ng Espiritu Santo, kinasiyan lang sila sa pagsasalita. Pag sila nagtuturo ng mga bagay, ang itinuturo nila hindi galing sa sarili nilang kaisipan. Ito yung galing sa Espiritu Santo. So, hindi rin nila naintindihan yun. Kailangan din nilang pag-aralan. Painisip natin yung mga pastor, yung itinuturo nila, automatic na unawaan nila, meron silang naunawaan, meron silang hindi. Katulad lang natin, pag nagbabasa tayo ng Biblia, hindi natin naman naunawaan lahat siya, pinag-aaralan natin. So, kailangan nilang pag-aralan. Para mapuntuan lang po natin yung punto na yun. Doon sa Gawa chapter 2 na sabi ni Pedro, nung nagsasalita si Pedro sa chapter 2, lahat ng sinasabi niya, hindi galing sa sarili kaisipan, hindi galing sa Espiritu Santo. At sa mga bagay na sinabi niya rito, sa mismo, hindi niya naintindihan. Basahin po natin. Sa verse 37, o sa verse 39, ito sabi ni Pedro at mga pastor, sapagkat ang pangako ay para sa inyo, so sirihin inyo, yung mga Hudyo doon. Sila susunod. At sa inyong mga anak, mga Hudyo. At lahat na nasa malayo, hindi na Hudyo yun. Yun ay may hintil. So dito pala sa Acts chapter 2, makikita natin na ang scope ng Ebanghelyo ay para sa lahat, Hudyo at mga hintil. Pero kinakailangan pang magkaroon ng himala sa Acts chapter 10 na ipakita kay Apostle Peter sa pamagitan ng sakkumot na taglayan at ibang-ibang mga hayop, kasama yung maraming hayop na pinagbabawal kainin. Ang sabi ng tinig, pumatay ka, kumain, ganyan. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, ganyan. Hindi ako pwedeng kumain ng marumi. Ang sabi ng tinig, ang sinabi ko malinis, huwag mo sabihing marumi. Nung punto na hindi naintindihan niyo. Pero maala siya, ipinaliwanag ni Pedro sa verse 34, natatawas sa sungan niya. Tapos mga bayan, ang sino man gumagawa ng katwiran ay tatagapin ng Diyos. Yan niya. Sino man, ganyan. So kasama yun. Pero tinurong na niya sa chapter 2. Balik po tayo sa chapter 6. Pinag-aaralan din nila salita ng Diyos. Yan niya. So, kaya hindi na pwede pabayaan. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa inyo ng 7 lalaking may mabuting pagkatao, puspos ng Espiritu, at ng karunungan na aming manitatalaga sa tungkulong ito. Samantalang kami bilang aming bahagi, ay magugol ng aming sarili sa pananalangin, paglilingkod sa salita, sa pag-aaral ng salita. Nasiyalang buong kapulungan, sa kailang sinabi, pinili ng Esteban, laging puspos ng pananampalataya, at ng Espiritu Santo, kasama sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at si Nicolas na isang naging Hudyo ng taga-Antioquia. Kailang pinaharap sila sa mga apostol at sila'y pinanalangin at ipinatong kailang magkamay sa kanila. So yun ang makita natin unang halimbawa ng special na paglilingkod. Sa unang Timoteo, katulad po sa mga elders, meron din silang qualifications. Alas pareho lang. Ang pagkakaiba lang, meron sa edad. Pangalawa, hindi sila required magturo. Kasi hindi ka kailangan marunong magturo. Wala sinabi, masaya natin.
Gaya din naman ang mga diakono ay dapat na maging kagalang-galang, hindi dalawang dila, hindi nanululong sa maraming alak, hindi sa mga sakim sa maraming pagkakakitaan, na iniingatan ng hiwaga ng pananampalataya na may malinis sa budhi. Ang mga ito rin naman ay subukin muna nga niya. Testingin muna sila. Hindi sinabi yan sa mga elders. Pansinin natin. Sa mga diakono, testingin muna sila ganyan. Sabi rito. Ang mga ito rin naman ay subukin muna. At kung mapatunay walang kapugtasan, ayahan sila maglingkod bilang mga diakono, bilang mga tagapaglingkod. Ngayon din naman ang mga babae. Sinong babae? Wala naman tayong pinag-uusapan na ilalagay ng mga babae dito. Yung sinasabi babae rito ay yung mga asawa ng diakono. Yung pong problema ng salitang Grego, minsan, meron isang salita na may hindi lang higit sa isang kahulugan. Yung salitang babae, salitang Grego po, Grego ay gune. Ang gune, pwedeng salitang babae, in general, o asawa. Asawa babae. So by context, ito yung asawa babae ng mga diakono. Ngayon din naman ang mga babae dapat maging kagalang-galang, hindi mapanilang puri, hindi mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay. Tapos mabalik siya sa diakono. So yung context, ito yung mga asawa nila. Ang mga diakono ay dapat not may tiging isang asawa lamang at pinamamahalang mabuti kailang mga anak at kailang sarili mga sangbahayan. Sapagkat ang mga nakapaglingkod ng mabuti bilang mga diakono ay nagtatamo para sa kailang sarili ng isang mabuting katayuan at ng malaking pagtitiwala sa pananampalataya kay Kristo Jesus. So yun ang qualification ng mga diakono. In essence, yung mga diakono po ay maaaring later on sila yung mga elders. So maaaring sila may mas kabataan kaysa sa mga elders. O yung mga miyembro, sino yung mga miyembro? Tayo, magka-anib. Bakit talang makakaral dyan? Kasama siya sa kaanib. Sabihin, ang isang makakaral, pag mayroong elders, ay kailangan magpailalim sa mga elders. Siya bilang isang kaanib. Meron yung special na gawain ng pangangaral kanya. So dito po sa Gawa, chapter 2, verse 41. Pag tayo po'y nabautismohan, tayo po'y nagiging kaanib ng isang kapulungan. Excuse me. Dito sa chapter 2 po, yung mga nabautismohan sa araw na yun, ay napapilang sa kanila. So meron ang kapulungan. Doon sila dinagdag na. Basahin natin. Pasarap tayo. Ito ang ating mababasa. Simula po tayo sa verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang baptisa sa inyo sa pangalan ni Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, baptisa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Sa iba pang maraming salita ay nagpatuturo siya at iniwok sila na sinasabi, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito ngayon. So wala naman pong pagkakaiba ang mga panahon. Lahat ng lahi ng tao baluktot. Dahil sa panahon natin, ganun pa rin. Kaya ang mga tumanggap ng kanyang mga salita ay binautismohan at nagdadagdag ng araw na yon ang may 3,000 kaluluwa. So sila naging kaanib. Hanggang sa verse 47, makikita natin, meron silang ginagawa. Pasilin natin sa verse 42, nanatili silang matibay sa tulong ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagputol-putulan kunapay, sa mga panalay. So may mga kaanib. Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 2, ganun din. Yung iglesia ng Diyos sa Corinto, pasilin niyo, tinawag siyang iglesia ng Diyos. Para ma-emphasize na hindi ito ginawa lang tao. Ito yung iglesia ng pag-aari ng Diyos. Hindi ito ginawa lang tao. Sa iglesia ng Diyos na sa Corinto, sino sila? Yung mga banal na Kristiyano. Sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon Kristo sa kanila at ating Panginoon. So may mga kaanib ka. So yun ang kaisa ng organisasyon ng iglesia na para siya gumalaw sa gawain na binigay ng Diyos. May mga elders na nakakasiwa, may mga diakono na may special na paglilingkod, at may mga kaanib ka.
Ano yung pangalan? Kung titingnan niyo yung Reader's Digest, almanac, dati meron kami gano'n eh. Ang dami pangalan ng mga denominasyon. Iba-ibang klaseng pangalan. Pangalang tao, pangalan ng mga sistema ng pamamahala, etc. Pero anong pangalan nababasa natin sa Biblia? Yung una, Church of God. The 1 Corinthians chapter 1, verse 2. Ito ba'y naiiba sa Church of Christ? Hindi. Yung iglesia ng Diyos, siya rin ang iglesia ng ating Panginoon. Wala silang pagkakaiba. Ginagayad po ang iglesia ng Diyos para mabigyan diin na ito'y sa Diyos, hindi sa tao. Hindi ito ginawa ng tao. Ito'y ginawa ng Diyos. Binasa na po natin yung 1 Corinthians chapter 1, verse 2 kanina. Tinatawag din po siyang katawan. Actually, hindi ito pangalan kung tutuusin. Ito yung description. Ito yung description ng mga Kristiyano na kay Kristo. Sila yung katawan ng Kristo kanya. Doon sa Colossians 1:18, siya yung pangulo ng katawan sa makatid bagay ng iglesia kanya. Yun ba? Sayin natin. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang kasi maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Napakahalaga po ng description na yun. Si Kristo po ay pangulo ng katawan, ng iglesia. Tapos siya ang pasimula. Siya nagsimula ng lahat. Yun ang ibig sabihin, no? Lahat ng mga bagay na nilalang, etc. Ang ating Panginoon nagsimula, no? Kaya siya ang pasimula. He is the beginning. Yung sabi sa atin. At upang siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Gaya din po sa Ephesians chapter 1 verse 20. Siya ginawa ng ulo ng katawan lahat ng mga bagay sa iglesia. So ang katawan ni Kristo nagpapakita sa atin, katulad ng literal na katawan, tayo po ay napapailalim sa Kanya. Kinokontrol tayo ng Panginoon. Sumusunod tayo sa Kanyang kagustuhan. Ayun, sa Romans 16:16, ito po ay, kung mahinginig kayo sa isang sikat na tagapangalan sa telebisyon, mapatay na kayo, ang sabi niya, walang Church of Christ sa Biblia. Churches of Christ meron. Sa unang tingin, parang meron siyang punto. Wala nga naman. Wala tayong mababasa sa literal Church of Christ. Pero meron tayong mababasa sa kanya literal Church of God. So, dapat ang pangalan ng Iglesia ay Church of God, hindi Church of Christ. Pero, pamaya, makikita natin, walang kabuluhan siya, sinasabi niya. Dito sa verse 16, magpatiyan kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Kristo. Yung mga Iglesia ni Kristo, hindi po individual na tao yun. Yung mga kapulungan na nakay Kristo Jesus sa bawat tao kanya. Binabati ang mga kapatid doon po sa Roma. Sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 14, hindi po ko nagkakamali. At pwede tayong magkamali. Visa. Meron po binabagit po rito na mga iglesia ng Diyos. Plural po yun, di ba? Basahin natin. Sapagkat kayo mga kapatid ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos. Ganyan. Di ba plural din yun? Kay Kristo Jesus na nasa Judea, sapagkat nagdusa din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong sariling mga kababayan, kaya naman nila na mga Hudyo. Pag maraming kongregasyon, mga iglesia ng Diyos, paano kung nag-iisa? Babalik tayo sa Corinto, iglesia ng Diyos. So, anong kabulan na sinasabi nila? Wala. Kung marami, Churches of Christ, paano kung nag-iisa? Hindi Church of Christ. Wala katutuloy sinasabi nila kung tutusin. Tinatawag po tayong kasintahan ni Kristo, the bride of Christ. May isang nakakatawang pangyayari dito, mga kapatid sa isang kongregasyon, nag-away sila. Ano ba talaga iglesia? Siya ba'y kasintahan o siya ba'y asawa? Kasi doon sa Efeso, asawa, di ba? Eh bakit yan? Kasintahan, ganyan. Sabi ko, hindi siya kasintahan, hindi siya asawa, in the literal sense. Pag sinabing bride of Christ, ito po ay parang kasintahan na usually, ang isang kasintahan ay dalisay, di ba?
Yun ang nakagawian. Kaya nga naka-trying to vote ang puti isang ikakasal eh. Pinagpapakilala siya ay isang dalisay. Kanya, di ba? Ito basahin po natin. Ganyan din naman mga kapatid ko, kayo namatay sa kautusan na pamagitan ng katawan ni Kristo, kung po kayo makipisan sa iba, kaya siya po ay tayo kasintahan, dahil tayo makikipisan. Ganyan. So, hindi tayo literal na kasintahan. Hindi naman natin literal na maging asawang Panginoon. Nagbibigay lang ng pagpitak sa atin ng ating relasyon para tayong kasintahan. Ganyan. Ibig sabihin, tayo maging dapat talisay. Doon sa Ephesians chapter 5, yun ang sinasabi ni Pablo. Pagdating ng araw kanya, ako'y para bang magpapakita, meron siyang ibibigay na isang dalisay kanya. Kasi na sa Ephesians chapter 5. Dito, sinabing asawa, siya kasintahan. Ano ba talaga? Hindi siya wala. Hindi siya literal na asawa, hindi siya literal na kasintahan. Pag ginagar sa litang yun, meron lang silang gustong ibigay na kahulugan o relasyon. Dito po sa Ephesians chapter 5 verse 27, upang kanyang mahiharap sa kanyang sarili ang isang malalaking iglesia na walang batok o kulubot o naman gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dumi. Siya nang ibig sabihin, no? Kaya sinasabing tayo, ang iglesia po ay kasintahan ng Diyos. So tayo dapat maging talisay katulad ng isang babaeng kakasal. Nakikita natin. Isa hindi po nila nag-iisip ng puti, nagkakamali sila. Verse 29, Apocalypse kanya. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na puno ng 7 huling salo at nagsalita sa akin, nagsasabi, halika, ipakikita ko sa iyo ang babae kakasal, ang asawa ng portero. So, hindi siya literal na gano'n. Yung nagpapakita lang po ng relationship. Ang mga individual na mga Kristiyano, anong pangalan nila? Mga individual na kahit ba na? Hindi naman natin pinasabihin, ako iglesia ng Kristo, hindi ka naman iglesia. Pasinin natin, pag nag-iisa ka, hindi ka iglesia. Sapagkat ang kahulugan po ng iglesia, isang kapulungan. So hindi pwede sabihin, pag nag-iisa ka, ako ay iglesia na mo. Ikaw ay isang kahanib ng iglesia, ng miyembro, at yung mga mababasahin natin dyan, yung mga specific na pangalan, mababasa natin. Na tumutukoy sa mga kaanib sa iglesia ng ating Panginoon, mga kapatid po natin. Sa Ephesians 3:15, nasa kanya pinangalan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. So yung mga pangalan na taglay po natin, galing sa disyon. Number 1, tayo po ay mga alagad, disciples. Disciples. Yung lumang kapampangan po ng estudyante, disciples nga nila eh. Ibig sabihin, pag ikay estudyante, ikay nag-aaral. Para matuto ka sa iyong guro. Yan ang disciple. Yan ang ibig sabihin ng disciple. Pero higit pa roon, tulad ng ating napag-aralan na, pagka tinutukoy na tayo po alagad ng Panginoon, hindi lang tayo nag-aaral ng tutukoy sa Panginoon. Lagi katulad natin siya. Tulad ng ating napag-aralan na. Basahin po natin. Sa pamagitan ito yung nalululhati ang aking Ama at kayo magbubuhan ng marami at maging mga alagad ko. So tayo alagad ng Panginoon. Doon po, ganun din po sa Gawa, chapter 11, verse 26. Natagpuan po ni Pablo si Bernabe. Sila po ay nakipisan sa iglesia sa loob ng isang taon at pinasimulang tawaging mga Kristiyano mga alagad. So specifically, ang mga alagad ay tinatawag ng mga Kristiyano. Tinatawag rin po tayong saints. So tingnan ninyo, ang mga saints, hindi lang sila patay. Kasi pag yung mga patay ng Kristiyano, banal pa rin yun. Di ba nagbabago yung kailang katayuan? Pero hindi lahat ay patay. Yung sa Romans 1:7, sabihin po natin, sa lahat ng mga nasa Roma na iniibig ng Diyos, mga tinawag na banal, sumainyonawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Sa English po, yan ay saints. Ganyan. Called to be saved. Yan ang makikita natin
Katulad din po sa 1 Corinto chapter 1 verse 2, binasa natin kanina. Ganun din po sa Philippians 1 verse 1, sabi ni Pablo, sa mga obispo, ang mga diakono, at mga banal. Ano ibig sabihin ng banal? Sabihin, mahalaga na malaman lang po natin yung ibig sabihin. Yung salitang banal, kasi hindi ibig sabihin na tayo po ay walang kasalanan, o tayo namumuhay na walang absolute na walang pagkukulang, kapintasan. Hindi ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin po ng banal ay hiniwalay o separated ganyan. Tayo hiniwalay ng Diyos mula sa sanglibutan. Tayo po hiniwalay ng Diyos mula sa kasalanan. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya tayo po tinawag na banal at magbanal ganyan. Tinawag tayo banal, tayo hiniwalay. At magbanal, patuloy tayong umihiwalay, ibig sabihin. Mula sa ating pinanggalingan. Dahil meron tayong pinanggalingan eh. Inalis tayo doon ng Diyos. Doon sa ating masamang pinanggalingan. Kaya nga po yung pinag-aralan natin sa Pilipos, hindi ba sabi ni Pablo, hindi sa sinabing inabot ko na kanya eh. Ngunit ito aking ginagawa kanya. Hindi na siya tumitingin sa kanyang pinanggalingan. Ito tumitingin sa panginaharap kanya. Yun ang ibig sabihin ng description po ng salitang alagad. So yung konsepto po ng Roman Catholic Church na yung mga saints, yung mga taong nakagawa ng himala, sabi nila, tas namuhay na walang pagkakasala, hindi yun ang ibig sabihin, no? Walang ganon. At sa mga saints, ay buhay. Buhay yung mga tinawag na banal dito. Pati patay ng mga Kristiyano, banal pa rin yun. Hindi lang patay, kundi pati buhay. Tinatawag din po tayong magkakapatid. Ang definition po ng kapatid, kayo meron parehong magulang. Yun ang literal na definition ng isang magkapatid. So, ganun din po tayo. Meron tayong isang magulang. Sabihin, ang Diyos, Ama, wala tayong nanay. Pinag-uusapan ito spiritual, hindi naman physical. Sa physical, meron tayong nanay, meron tayong tatay. Pag tayo galing sa parehong nanay at parehong tatay, tayo magkapatid. Yun ang absolutely na magkapatid. Hindi kalahating kapatid. Yun talaga magkapatid. Yan. Parehong magulang nyo. Yun po sa Luke chapter 8 verse 21. Subalit sinabi niya sa kanila, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay yung mga nakikinig na salita ng Diyos at ginagawa ito. So yung mga tao na sumusunod sa Ebanghelyo ng Panginoon, sila yung kapatid ng Panginoon. At kapatid din natin sila. So, Galatians 6:1, basahin natin. Ito may kaugnayan sa mga kapatid na may mga pagkakamali. Anong gagawin natin? Kailangan natin silang kausapin at imukin. Mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa alamang pagsuway, kayo mga spiritual ay dapat papanambalikin siya sa espiritu ng kamuha. Tignan lang yung sarili, baka kayo matuksuri. So tayo magkakapatid, dahil kahit tayo sa isang magulang, tangating amay ang Diyos na nasa langit. Tayo po'y tinatawag ng mga anak o children. Sa Tagalog kasi wala pang pagkakaiba yung children at anak. Anak lang palagi yan. Pero sa itong children, hindi lang nagbibigay ng relasyon na tayo po'y mga anak ng Diyos. Pero sa itong children, ito yung ginagamit sa mga bata. Pag sinabing children, mga bata yun. So, paano tayo naging anak na bata ng Diyos? Dahil tayo parang bata. Sumusunod lang tayo sa kung sabihin sa atin ng Diyos. Na walang tanong. Di ba yung mga bata, pag sinabi, gawin mo yan, hindi mo magtatanong yun, gagawin niya. Kahit di niya naintindihan. So, tayo, ganun din. Children. Pero din po sa Tagalog, mga anak. Pero basahin niyo sa English, yun po ay children. Basahin namin. Sa Tagalog. Siyempre dito, generic po, ang mga anak. Sapagkat kay Kristus kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Pero sa English, you are all children of God. Kailangan natin yung emphasize yung children. Kung tayo po ay anak ng Diyos, tayo sumusunod kanya. Sumusunod tayo. Kung ano kagustuhan
ng Diyos. Wala tayong tanong. Ito yung mga pagtumatanda na yung tao, nagkakaroon na siya ng kakayahang magtanong dahil meron siya sariling kaisipan. So, dahil sa implication, kung tayo tinatawag children of God, wala tayong sariling kaisipan. As far as pananampalataya o faith is concerned, wala tayong sariling kaisipan. Sumusunod lang tayo sa Diyos. Yun makikita natin. Sa Romans chapter 8, verse 16, itong ating babasahin po. Romans 8:16, ganun din. Meron na tayong karapatang tumawag sa Diyos na ating Ama dahil tayo kanyang mga. Pero ginamit pa rin ay children. Kumisa, ginagamit yung sons of God. Pero sa mga talatang ito ay children. Sa'yo nasa verse 16. Ang Espiritu na mismo nagpapatotoo, kasama natin ang Espiritu na kayo tayo mga, you are children of God. So yung emphasize mo doon, para tayo bata. Hindi tayo nagtatanong, hindi rin tayo nag-iisip ng masama. Para tayo bata. Di ba ganoon na sinabi sa Matthew chapter 18? Maliban na kayo maging katulad ng mga batang ito kanya, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Literally, sinasabi, maging katulad ng mga bata kung sa kailang kaisipan. Specifically, tayo po yung mga Kristiyano. Yung salita Christian, yung salita Kristiyano, galing po sa salita Grego na Kristiyano sa kanya. Nang ibig sabihin, tayo po ay na kay Kristo. Yun ang ibig sabihin no? Christian. Yun po yung pangalan na hindi binigay natin. Ito yung pangalan din natin ginawa sa ating sarili. Ito yung pangalan na ibinigay ng Diyos. Sa kanyang mga lagad, sa kanyang mga anak, ang pangalan po ay Kristiyano. So, pag tinatanong tayo, ano ka? Kristiyano. Na ipapaliwanag po natin, tayo po ay na kay Kristo. Tayo sumusunod sa ating Panginoon. Kaya nga, Kristiyano ka. Basahin natin. Now, siya kanyang matagpuan ay kanyang dinala sa Antioquia at nangyari na sa buong isang taon ay nakasama nila ang iglesia at nagturo ng napakaraming tao. At sa Antioquia, ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Tayo ay na kay Kristo. Pero din po sa 26 verse 28, sabi ng isang tinuturuan ni Pablo, sa sandaling panahon kayo gusto mo ko maging isang Kristiyano. So, paano yung justification ng ibang mga pangalan? Kahit yung hindi Kristiyano, yung tao ito, hindi siya Kristiyano, na tinuturuan ni Pablo, pero sabi na agree pa kanya. At sinabi na agree pa kay Pablo, sa maikling panahon ay hindi kahit mo kung maging Kristiyano kanya. Hindi Kristiyano yun. Pero ang alam niyang pangalan ng katulad ni Pablo at katulad natin ay Kristiyano kanya. At dito sa unang Pedro, chapter 4, verse 16, ito lang po tatlong talata sa Biblia na mababasa sa pangalan Kristiyano. Kung tayo po isang Kristiyano at tayo po ay dumadanas ng paghihirap at pagsubok kanya, nasabi ni Pedro, huwag mo'y kahiya kanya. Kung tayo po ay nagdurusa bilang mga Kristiyano, basahin natin. Ngunit kung isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano kanya, maraming pagdurusa ang tao. Hindi pinag-uusapan ito yung pagdurusang gawa ng ating ginawa natin sa ating sarili, kasalanan mo yun. Hindi yun. Hindi yung pagdurusan na kasalanan mo. Kaya nagkasakit ka dahil itong ginawa mo. Hindi yun. Ito yung pagdurusa bilang isang Kristiyano. Dahil sa ating patuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos, may mga bagay na pinagdurusahan natin. Ganyan. Sabi rito, basahin natin. Ngunit kung isang Kristiyano ay nagdurusa bilang, ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag niyang ikahiya ito. Kundi lalatiin niya ang Diyos sa pangalan ito ngayon. Kung pangalan ay Kristiyano. So, dito po tayo magtatapos. Pasinin po ninyo, isang chart lang yan, di ba? Pero, 1, 2, 3, tatlo pa lang ating napakaralan, tapos na isang oras. So, ganun po kadami ng matututunan mo sa Biblia. Hindi mo sabihin na wala kang matututunan. Marami. At sa patuloy na pagbabasa at pag-aaral, hindi pa rin matatapos yun. Kasi wala naman pagkakaiba na sa ating ala. Pero habang tayo nag-aaral salita ng Diyos,
lalo naging maliwanag at lalong lumalan yung ating pagkaunawa, sabihin. So ito po ating pag-aaral po sa umaga po ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maliban lang may tanong. Pero kung wala pong tanong, tayo po'y dumako na sa pawalang bahagi po ng ating pag-aaral.